Ito, subukan po nating balikan si Dr. Lyndon Lisoy ng DOH. Kaugnay po nitong diarrhea sa Samar Leyte. Magandang hapon po ulit, Dr. Lyndon Lisoy. Yes, magandang hapon ulit. Apo, dito po sa pangyayaring ito, ano po ang tinuturong dahilan ng pagkakasakit ng mga kababayan natin dyan ay yung pong pinaggagalingan ng tubig nila. Meron na bang nagrekomendasyon ang DOH sa mga LGU o ano na po yung hakbang na ginawa? Well, una, tama ka na may problema tayo sa tubig pero maraming naging dahilan kung bakit naging kontaminado ang tubig. Ang tinitingnan natin isa sa maraming dahilan dahil ng pagbabago ng panahon at napakainit itong El Nino na nagkaroon ng pagdalang sa supply ng tubig na naging dahilan ng pagsikop o nagkaroon ng pagpapalit ng pressure kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng pumasok ng mga mikrobyo. Ikalawa, may mga rekomendasyon na tayo lalo sa local government unit na tutukan at inspeksyonin ulit ang mga tubo na nagsusupply ng mga tubig sa iba't ibang kabahayanan na para masigurado natin ligtas at safe yung mga water dahil na may mga resulta naman tayong binigay sa kanila na kailangan talagang pag-ibayuhin at talagang ayusin itong mga tubig na naisusupply sa mga iba't ibang kabahayanan. Opo, meron ho ba kayong impormasyon din? Kasi ang pagkakaalam ko, no, kung di ako nagkakamali, may programa naman talaga yung pamahalaan dyan, yung national government, particular, yung Department of Interior and Local Government na tubig program, para nga particular dito sa mga lugar na walang supply ng malinis na tubig. So, paano po ito? Pwede ho bang, kumbaga, mag-recommenda o makialam na dito ang DOH para hindi na maulit yung ganito mga pangyayari? Well, nakipag-ugnayan tayo. In fact, talagang nag-onboard ng DOH dito. Nang sa gayon, mas mapabilis natin na matutukan yung problema at talagang mabigyan kaagad ng solusyon. Ngayon nga po, may mga kasama tayo sa Department of Health led by our Undersecretary, Vicente Vigario, na pumunta po ng Region 8 mismo. Nang sa gayon ay makapag-ugnayan po sa mga lokal ng pamahalaan at magiging talaga na mga rekomendasyon ko na dapat gawin. Apo, bilang panghuli po, ano po ang rekomendasyon nyo dun sa mga kababayan natin dyan sa area? Paano po nila, kumbaga, masisiguro na malinis yung gagamitin nilang tubig? Well, pansamantala, at nakita natin mga microbiologically may problema sa tubig doon, kung kaya't nire-recommenda namin na pakuluan yung mga tubig na iinumin at ibibigay natin sa ating mga anak o lalo sa mga tanggol. Ikalawa, i-maintain din natin yung proper hygiene kasi isa sa pamamaraan nito kung bakit kumakalat yung mga ganitong problema dahil na hindi pag-ugas sa kamay, lalo na sa paggamit ng kubeta. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si Dr. Lyndon Lisoy, tagapagsalita po ng DOH.